Dahil eto nga, isang patunay po ito. Wala pa po kayo siguro. Tanungin natin yung ating mga kababayan kung meron ba kayong naalala na may ganitong klase ng selebrasyon na ang birthday celebrant po ay wala dyan at hindi po nila nakita. Pero grabe po yung suporta. Ito, hindi po talaga hinakot ito. Hindi to pinangakuan ng ayuda o kung anuman para lang pumunta po dyan. No? To the point na nagkaroon sila ng iba't ibang mga hakbang. Yung iba sa mga ibang mga lugar, nagkaroon sila ng free t-shirt printing, nagdadala sila ng sarili nilang damit doon para imprenta doon sa ibayong dagat. Halimbawa sa the Netherlands, nagkaroon sila ng nagpicnic sila doon, sabay-sabay po silang grabe sa Hague, ayan, sa Davao del Sur. po nila, binanggit nila na hindi sila bayad, may pera sila. No? Yan yung binibigyang diin po mga kapartners, no? ng ating mga kababayan. Organic po ito. Ito po ay hindi pa na isasagawa sa kasaysayan, no? Sa aking pagkakaalala. Dahil ang nag-birthday, hindi nila nakikita. Pero wala yung nag-birthday. Yung kanyang grabe, no? Kahit na 6 na iba't taon, ibang bahagi ng mundo. Pero pasensya na dito kasi sa Hong Kong mahigpit talaga, may batas nakita natin yung mga may national security law kasi na naipasa mula nung nagkaroon ng malawakang rally noong 2018. Ayun, Danao, ang dami din. Lugi ang taong bayan, mga kapartner. Yes, Kapartner Admar, no? And speaking of political will sa sinabi mo, kasi meron pa talagang mga nagtatanong, bakit ganoon na lang natin kamahal ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kasi nasanay tayo, di ba, sa Filipino, yung 6 years sa admin ng isang presidente, after nyan, hindi naman natin masasabi talagang malilimutan. But this president, mga kapartner, no, iba talaga yung impact niya pag, sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit? Ano ba yung mga dahilan din, no? Ito, isa din sa mga Filipinos doon sa yung last niyang dinaluhan doon sa Hong Kong ay personal natin nakita talaga yung mga kababayan natin ng mga overseas Filipino workers to the point na talagang nagsisiiyakan po sila. No? Tinanong natin yung ilan sa ating mga kababayan, bakit umabot kayo sa punto na talagang naging emotional kayo? Nung una, pagdating doon ni Vice President Sara Duterte, tapos tinawag na si former President Rodrigo Duterte, ang nabanggit nila, alam mo yung parang nabubuhayin at patuloy pa silang umaasa na magkakaroon pamuli ng kagaya ni former President Rodrigo Duterte na mga alam nyo kasi kaya siguro ganyan, ayan nakikita natin dito sa Hong Kong. Yung mga nag-iiyakan na ganyan, wala kang makikitang ganyang nag-iiyakan sa tuwing nagsasalita si Marcos Jr. As in, kasi kay Tatay Digong, ramdam na ramdam natin, sa ito, yan. Sa labas yan, iba yung sa loob. Iba yung dito sa loob, sa labas ito, ayan, nagagalit na ngayon mga pulis Oo. Ayan, mga nakaputi na yan, mga marshals yung mga yan. Ayan. Ito sa loob, iba pa itong sa loob, iba ba dong sa labas. Kasi kay Tatay Digong, alam mo yung parang merong kang tatay. Kasi 'di ba yung tatay natin, kumbaga yung malasakit sa atin bilang anak, ganun kasi ang turing niya sa atin. Hindi yung parang ikaw presidente ka, namumuno ka, naglilingkod ka lang. Ito, anak talaga ang turing sa'yo. Yung bang pag may nasugatan na sundalo, may namatay, binibisita niya. Pag may clamor yung OFWs, pag may gustong ipakiusap ang mga OFWs, andyan siya, nakikinig siya, mga magsasaka, haharapin niya, pati yung mga rallyista, haharapin niya, kahit na yung malalagay sa alanganin yung buhay niya, yung nagkaroon ng giyera sa Marawi, talagang inuwian niya mula Russia, nag-U-turn pabalik ng Pilipinas para lang makibahagi. Bisitahin yung ating mga kasundaluhan dyan sa Marawi Siege. May mga ganyan. Panahon ng COVID, in the middle of COVID, tuloy-tuloy pa rin yung infrastructure natin. Kumbaga,
Marami yung mga within 6 years kulang pa kay Tatay Digong yung klase ng kanyang pamumuno, ano. So, that's the reason why na itong pag-iyak-iyak ng ating mga kababayan, pagtayo tayo ng balahibo natin, it is because of ipinamalas ni Tatay Digong. Sobra, as in, wala talaga akong masabi. Ako personally, kaya nga tignan mo, dito wala yung birthday celebrant, pero bakit ang daming dumalo? Yan sa Siargao, Cotabato, sa Davao, sa Paco, lahat. Sa ibang bansa. Sing na po tayo. Dati nung si Tatay Digong ang nakaupo, nabawasan na yung drug addict, rape, Totoo. tapos yung hold up, snatcher, patayan. Ngayon, na si Marcos na yung nakaupo, parang bumalik na naman. Kaya dapat nga Hindi nga parang pati nga yung laglag bala bumabalik na. Yung nakaraan lang na merong isang foreigner na natagpo ang patay dyan sa may Boracay na pinaniniwalaan, ginahasa pa. Wala man lang say doon ang ating gobyerno. Panay kapag may pa-press con, itong USEC, yung PCO nila, panay ang bukang bibig, Duterte, Duterte, Duterte. Pero yung mga talagang pangunahing suliranin natin, hindi naman yun yung sinasagot at ina-address nila. May nasentensyahan na OFWs natin kababayan dyan sa may Saudi, hindi man lang naisalba ng ating gobyerno. Gusto pang itago. Actually, gusto pang itago yung nangyari na yan kung hindi lang may na-vlog sa social media pa nga. Una nating nakita yun Ibig sabihin, walang pakialam itong gobyernong ito. Delikado na yung ating mga lansangan. Kaya sinasabihan nga namin ng ating pamilya dyan sa Pilipinas na mag-ingat-ingat kayo pag gabi na. Umuwi na kayo kasi delikado na ngayon. Kung dati ang nagtago ay yung mga durugista, ngayon tayo na magtatago. Bumalik na yung Bansa, dati. particular na dyan sa Boracay na kung saan kanyang ipinasara, wala munang operasyon, yung Boracay para nga ma-rehabilitate at kumbaga mas mapaganda pa ang turismo ng ating bansa dito sa, yun nga, particular nga sa lugar na yan kasi nga nagkaroon nga ng mga problema na dahil na sa matinding polusyon, maruming karagatan. Dahil nga Speaking of Boracay, di ba yung sa may likod niyang Boracay na yan, merong lupa dyan. Ibinigay ni Tatay Digong sa mga katutubo. Tapos nung umupo si Marcos Jr., alam nyo kung anong ginawa niya? Binawi. Di ba ang kapal ng pagmumukha? Kawawa naman yung mga katutubo dyan. Nilinis yung Boracay. Yung mga sewerage nung mga establishmento dyan, talagang merong ordinance na ipinatupad dyan para hindi didirekta yung sewerage nila dyan sa may dagat mismo para hindi madumi. So ngayon parang tila baga nagsibalikan naman na ata. Not to mention dun sa Manila Bay. If you remember, ilang presidente na yung nagdaan yan, mabaho. Kumbaga, hindi siya pasyalan kasi ang dumi ng tubig. Pag once hindi pwedeng hindi ka pwedeng maglakad diyan kasi mabaho nga, masangsang yung amoy. Only in the time of PRRD na nalinis niya na nilagyan ng dolomite, in-issue pa yung dolomite, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero tignan ninyo, is one of the tourist destinations na ngayon. Talaga natin na mali talaga yung ginagawa at alam naman talaga natin na hindi tama at alam naman talaga natin ano talaga yung pinaka main purpose para lang din sa akin ng mga kapartner kung Ito lang ang problema hindi ko alam kung anong kakapalan ng balat at pagmumukha ng gobyernong ito na hindi nila ina-address itong clamor ng taong bayan. Minamaliit nila itong clamor. Sasabihin pa nila, konti lang yan, maiingay lang. Pero pag ito nakikita ito ng ng international scene, international media, nakikita nila ito. And this would not
give a good impression sa ating bansa kasi kung merong ganitong unrest sa isang bansa, the foreign direct investors would not opt to invest sa ating bansa kasi nga ganito. So instead na i-address ng gobyernong ito kung ano ang sigaw ng taong bayan, anong ginagawa nila? Pinipigilan nila tayo, sinusupil nila tayo, gusto tayong kasuhan, pinagdidiskitahan yung mga vloggers na kagaya natin, pinapatawag sa hearing na wala namang kabuluhan, na wala namang epekto sa ekonomiya natin, na instead na yung, alam mo yun, parang ibig sabihin hindi mapapaganda ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa mga pinagagawa nilang hearing na ito. Instead na yung i-hearing nila, yung nabudol na 5,000 flood control, yung kung ano, yung pagpirma doon sa yung blankong pirma sa BICAM at kung ano-ano pa. Hindi. Tayo ang pinagdidiskitahan. Kung nakakatawa nga nung panahon ni Tatay Digong, ang hinahanap nila nasaan yung Pangulo. Ngayon, panahon ni Marcos Jr., ang hinahanap nila nasaan yung Vice Presidente. Di ba? Ano yun? Marami pa rin naman akong kamag-anak dyan. Kaya talagang kumbaga, significant pa rin yung connections ko with the Philippines. And of course, culturally, dito sa Canada, ako'y Pilipino. May kasabihan nga, Admar, you can take me out of the Philippines, but you cannot take the Filipino out of me. So kaya talagang ramdam ko kung ano yung nararamdaman niyo dyan sa Pilipinas sa ngayon, sa mga nangyayari. Kasi nga, yung nangyayari dyan ngayon, Admar, labanan na ito ng ekonomista to ekonomista, abogado to abogado. So basically, divisive yung nangyayaring ganito sa Pilipinas, and it really does not look good on our Philippine image outside internationally, kasi wala nang katahimikan dito. Kung with the remaining 3 years mo, Mr. Marcos Jr., ganito at hindi mo na-address, as in, hindi talaga babangon ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Nakikita mo ito, wag ninyo pong maliitin yung ganitong ingay, sigaw ng taong bayan, dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa.